Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo na yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sayang, no? Sayang yung pagkakataon na hinandog ng Diyos sa batang lalaking ito sa ating ebanghelyo. Na siya'y tanungin ni Jesus, tinanong niya si Jesus, "Paano po ba ako magkakamit ng buhay na walang hanggan?" Ang sabi niya, "Sundin mo ang mga utos." At inisa-isa ni Jesus ang mga utos. Pero ang sagot niya, "Nagawa ko na po yan." Okay na. Ibig sabihin, mabait na tao to. Matuwid ang kanyang pamumuhay. Ngayon, inimbitahan na siya ng Diyos na i-level up ang kanyang pagsunod sa Diyos. I-level up ang kanyang pagiging disipulo. Hindi lang sa simpleng tagasunod o tagagawa lamang ng magagawa at pagsabuhay ng mga utos, pero inutos na ng Diyos sa kanya, "Talikuran mo na ang lahat at sumunod ka sa akin." At yung lalaki ay umalis na malungkot. At hinambing sa atin ang ebanghelyo kung bakit siya malungkot. Anong dahilan? Ba't umalis siya ng malungkot? Dahil siya ay mayaman. Sayang kung sinabi niyang oo. Sayang yung pagkakataon na inalok sa kanya ni Jesus na sumunod ka sa akin. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano ngayon ang ganitong paanyaya
inaanyayahan lagi tayo ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Pero minsan, gusto natin sumunod sa Diyos, gusto natin sumunod kay Jesus, pero minsan nagugulan tayo, paano tayo susunod sa Kanya? Paano tayo tutugon sa tawag ng Diyos sa atin na sumunod sa Kanya? Kaya magandang balikan yung sinasabi ng Ebanghelyo. Sundin natin ang mga utos ng Diyos. Subukan muna natin na sundin ang Kanyang mga aral at utos. At kasama din noon ang pagpili natin at pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Hindi mo naman pwedeng sundan kung hindi mo naman buong pusong pinagtitiwalaan, hindi ba? Yung mga bagay na lumalayo sa atin o pwedeng humadlang sa atin sa buong pusong pagsunod kay Jesus, yun yung pwede nating talikuran. Dito sa ating ebanghelyo, ang marahil ay hadlang ng lalaki sa buong pusong pagsunod kay Jesus ay yung kanyang kayamanan. Maganda ring tanong, ikaw ba, ano ba yung humahadlang sa iyo o pumipigil sa iyo na buong pusong sumunod sa tawag ni Jesus sa buhay mo? At yun yung talikuran mo. Yun yung talikuran mo at sumunod sa Kanya. Magandang paanyaya ito ni Jesus, pero sana hindi tulad ng binata sa ating ebanghelyo ngayon, huwag nating sayangin ang pagkakataon na sumunod kay Jesus. Huwag sayangin yung pagkakataon na tumugon sa tawag ni Jesus sa buhay ng paglilingkod, buhay pagsunod sa Kanya. Amen.